Hindi na bago sa cellphone users ang makatanggap ng tinatawag na spam messages. Ito po yung mga text na nag-aalok ng premyo, serbisyo at kung ano-ano pa. Paano nga ba maiiwasan ng mga ganitong text? Alamin sa balitang hatid ni Jamie Santos. Madalas daw makatanggap ng text messages mula sa mga hindi niya kilalang tao si Ivan. Kung ano-ano raw inaalok ng mga ito sa kanya mula sa cash loan hanggang sa car loan. May ilan namang nagte-text na nanalo raw siya ng malaking halaga sa paraffle na hindi naman niya sinalihan. Sinubukan ko po i-reply pero di po nila sinagot. Ba't paano nila nalaman number ko? Ang magkaibigang Diane at Angelica naman, bagaman naiirita, di na lang daw pinapansin ng mga text messages na ito. Pabayaan na lang kung minsan. Pero pag naiirita na po sila, yun, ireklamo na po nila. Dinidelete ko agad kasi hindi ko na binabasa. Wala namang kwenta, tsaka wala namang papapalano. Ang tawag sa mga ganitong uri ng mensahe ayon kay tech editor Art Samaniego ay spam messages. Ang text spams ay mga unsolicited text message o mula sa mga taong di natin kilala. Kadalasan galing ang mga ito sa mga kumpanyang nagbebenta ng kung ano-anong mga produkto. May 3 raw na kategorya ang unsolicited messages. Una, ang tinatawag na legitimate text spams. Ito raw yung mga nare-receive natin dahil nagbigay tayo ng pahintulot. Nangyayari raw ito kapag nag-fill out tayo ng mga form. So dapat tingnan natin yung sa bandang huli na nakalagay, allow us to send you additional messages. So pag tinik natin yun o hindi natin tinik, depende sa pagkakagawa ng question. So maaari silang magpadala ng text messages sa atin na inallow natin. Ang pangalawang uri ng text spams ay tinatawag na premium messages. Ito yung mga galing sa 4-digit numbers. Nakatatanggap tayo nito kapag nag-subscribe tayo sa services o kapag bumili tayo ng ringtone. Sa pamamagitan nito, nabibigyan natin sila ng consent na magpadala ng messages at notifications. Ang pangatlo ay yung tinatawag na spam messages. Galing ang mga ito sa 11-digit numbers. Yung legitimate marketing saka yung premium messages, madali siyang ma-stop. Kasi meron siyang a way to stop the messages. Ita-type mo lang stop promo or stop text sa number na bibigay nila. Para makaiwas sa spam messages, wag daw sagutin ang mga ito at i-block ang pinanggagalingan nilang cellphone numbers. Ang mga smartphone devices ngayon, merong built-in functions na iwas spam. Kung iPhone ang gamit mo, gusto mo mag-stop ng messages, so punta ka sa messages, so, maghahanap tayo ng spam. Okay. Ayan, halimbawa ito. Apply no collateral. So, lagi ko natatanggap yan. So, gagawin natin, click mo lang siya, punta ka sa contact, tapos meron diyang parang bilog, click mo lang siya, tapos doon sa ilalim, nakalagay block this caller. Sa Android naman, so halimbawa, itong message na to, click mo lang siya. So halimbawa, ito, legitimate marketing message to, galing sa Citibank. So pero kung ayaw mo makatanggap sa kanya, pwede mo siyang i-stop lang or punta ka dito sa settings, tapos meron yung add to spam numbers. Kiklik lang. Pag kinlik mo yan sa add to spam numbers, hindi ka na makaka-receive ng messages sa number na to. Jamie Santos, GMA News.